Good morning, Quark. Good morning. Okay, pare. Ano ba meron dito? So ano to? Great Nanyang Heritage Cafe. Mukha siyang mukha siyang old school. Sa Tikim Adventure na to, nagpasama ako sa isang tiga Singapore talaga. Si Derek Quark. Marami-rami rin siyang na-direct na music videos ng banda ko. Pero this time, siya yung food guide natin. Breakfast muna. Pero Daming tao parati, no? Daming tao. Nakikita mo, may mga prod design, may mga lumang Okay, mga lumang telepono eh. may record player dito. Heritage yung ano niya. Yeah. Style. Kasi- Ano naman yung food dito, man? So as yung Singapore kasi relatively young, di ba? Hindi pa ata naka 50 years eh. Or hindi, magsi 60 years pa lang. magsi 60 years daw eh, 60 sabi. years pa lang siya. Pero ito yung, I guess, yung traditional na Nanyang breakfast. So, Ano ba yun, Nanyang, pare? parang Sorry, di ko actually, Hindi ko rin alam. Okay, message na lang natin. Pero I'm guessing, kasi yung Singapore dati, part siya ng Malaysia. So Yes. actually, yung National Day, hindi sila nag-fight for independence. Actually, parang na-kick out sila. Ganun. So, parang si Lee Kuan Yew, nandun yung President or Prime Minister ng Malaysia, parang gusto ata ni Lee Kuan Yew maging mas international, mas sport city, mas tapos yung Malaysia, mas insular. Okay. Kaya, as you can see, nag-pay off naman para sa Malaysia. It's di ba, parang ngayon, mas mayaman talaga sila nag-pay off siya for Singapore, mas mayaman sila sa Malaysia, etc. But yun, I think, very interesting yung breakfast nila, which is mostly yung kaya toast with... Yun nga eh. Okay. So, Ngayon lang kami magkakaya to sa trip na to. Okay. Nice. Sabi mo, favorite mo yung breakfast dito na kaya to. yeah. Tapos may other variations. So may updates. So kung bet nyo rin, may kaya butter, may French toast with kaya butter, may floss, chicken curry toast, so yun, parang Wow. may variations siya. Gusto ko If you yung wanna- favorites mo. Gusto ko ma-experience. Sige, try na. Actually, masarap yung French toast with kaya butter. Usual kaya toast, diba? Kaya toast set yan eh. Okay. So may may egg. Nagulat ako, Kurt, kasi hard-boiled ba to? Hindi. So, Kasi yung pag-o-orderin natin sa Pilipinas, naka-ano na siya, parang naka-prepare na. Hindi. Okay, sabi mo, game, ano Yeah, gagawin? So you break it, put it on the plate. Tapos may Dito? mga types of, yes. Or pwede na dito, either or. Tapos may types of coffee eh. May coffee. So coffee is yung ganito, may condensed milk. I think coffee O. If I'm not mistaken, yan yung black coffee. Walang Okay. condensed milk, walang milk. Tapos may coffee tea or coffee C. Dami. Basta yung sa may evaporated. Gusto natin may condense. So, ito yung legit original. Okay. Na may halong condense, medyo pulled yung coffee, yung mahaba yung. So, yeah, just break this and put it on your plate. Galing. Yan. Tapos, Ayan, wow, ang yan. ganda ng labas, pare mo. Diba? Tapos haluan mo ng soy sauce. That is the secret to success. Secret to success, Ayan. syempre. Ayaw. Okay na yan? Yan, yes. Okay na yan. And some white pepper. Yes, pwede. Okay. Alright. And then here, pwede mong i-mix ng konti. Okay. So ito yung ito yung the magic. You can break the bread. Butter to, pare, di ba? Oh, butter, kaya toast. Tapos yan, i-smear mo yan sa... Ganyan. And then be ready, right after, drink the coffee. Okay. Ganun yung magic. Ganyan yung motion, okay. Parang asin at tequila. Yeah. Okay. Game. It is magic. Hindi natin nahalo. Ha? Tama yun. Well, or pwede mong lang i-smear, pero... Sarap pwede mo na. i-dip din, so... Nahalo na pala yun, totoo. Akala ko haluin pa yun. So, At sarap ng pasong ng kape, pare. diba? So, this is your traditional Singaporean breakfast. Thank you. Kanina pa ako nag-crave ng coffee or light breakfast man lang kasi kakain pa tayo, di ba? Yes, so Perfect, this is the beginning. perfect. Ayun. Ang sarap nito, Mark. Sarap. Thank you. Here you go, my dear. Ito yung coffee, yun. Lost in translation.
Paano yun yung black? Try natin yung black. Try mo. Kamusta try yung kay Mrs.? Kaka-try yung kay Mrs. Tapang men. Nakikita ko rin. Parang sobrang itim eh. Taga lang. Oo nga. Diba? Mas okay yung coffee. Sarap! Lakas. Hindi, sobrang lakas. Parang perfect siya na may condensed. Yes. Oh. Yes. Good. Ang Perfect sarap, combination. ang sarap. Okay. Okay, Let's yeah. eat. May rin ako, may konting trivia. Okay. So, kung mapansin mo, wala tayong tissue, di ba? Sa table. Sa Singapore, ganun. Sa Singapore, gano'n. Kung magdadala ng tissue mo. Dala ka ng sariling tissue or bumili ka. Apparently, kung may mapansin mo, may mga elderly, di ba, na nagbebenta ng tissue. nagbebenta. So, yun yung nila, yun yung parang, yun yung parang government, to help the elderly. So, galing sa government yung tissue, pero parang, sige, instead of government help mismo, as in paayuda, parang, sige, magbenta kayo para may productive kayo sa society. Galing. Okay. Maganda yun, ah. Yeah. Teka lang, ano pala to? Okay, so, this is, this is French, so modernized French toast, pero may kaya toast. May kaya butter. So, yeah, parang same lang, dip nyo lang. Kamayin na lang natin. Game. Ikaw mauna, Quark. Of course. Yun. Okay. Ganda. At saka ang init, Quark. Sarap to kasi, may egg to na, sarap. Diba? Masarap din nga sa French toast. Diba? Sorry, paano mas gusto ko to? Okay lang yan. At least sila, di ba? Parang may modernization ng konti, may confusion, may gano'n. Si Mrs. Dizon, sobrang gustong-gusto niya to. Yung traditional. Yeah. Ako, baka try mo. Masarap din to. Okay, traditional breakfast, check. Subukan naman natin yung sinasabi ni Quark na parati niyang kinakainan nung nag-oopisina siya. Nasi lemak, mahilig din kami dito. Sinasabi ni Quark. Yes. So nung nag-office ako dito, parang ito yung favorite kong kainan. Uptown. Malapit office mo dito? Oo. Siguro mga 7-10 minute walk away, but parang... Sige nga. Hindi pa ako nag-nasi lemak sa trip na to. So, parang siyang food court, pero ito yung pinipilahan talaga. So, swerte tayo weekend. On a weekday? On a weekday, oo. Kasi hanggang doon. Seryoso? Umiikot? Okay, let's go. Yeah. Okay. Now, nasi lemak, Malaysian. Nandito tayo sa parang canteen mo, no? Nag-work ka. Okay, sige. Tsaka ito yung favorite food mo. Yeah. So medyo sikat yung street na to, Telok Ayer, tapos may Amoy Street sa kabila. Yun, lahat ng mga big bars, whatever. May even mga clubs nandito sa street na to. Yun, but across the street may Plain Vanilla, Sarnies, yan mga sikat na puro mga afam yan. mga brunch places. Okay, brunch places. Tapos may mga temples din dito, etc. O nga, nadaanan natin eh. Yan. Pero excited ako dito, Quark. Yes. So, yeah, dude. Mix it all na up. pala. Yeah. Sige, gagayin lang kita. Sige, si Quark lang muna siya to. With the dealies and the peanuts. Yeah, and yung parang parang atsara nila na mas So maasim to? medyo mas spicy siya. Tikman pa. Oo nga. Yawn. Kailangan kasama siya. Sarap ng Parang atsara nga. Oo. Traditionally, ginakamay ba to? So, sa Malaysia, napansin ko, parang sobrang, pero dito yung Pinoy style na spoon as knife. Yes. Hindi kasalanan yun. Kasi, di ba, don't use that. Bakit? Pilipino tayo. Diba? Kamusta? Kamusta yung bite mo? Sarap, man. Fried chicken eh. Paano ka magkakamali? Sabay meron pang sambal, So ito yung kung umuwi ako sa Pinas at magbabakasyon dito, siguro ito yung one of the first places na pupuntahan. Ito na to, eksaktong stall na to. Yeah. Sarap, man. Diba? Kanin pa lang. At yung chicken, ewan ko, juicy siya na galing na luto. Maanghang din. Mano ka ba? Mas spicy kang yun. Gusto ko to kasi nandun lahat ng spices ng sarap nandun sa harap mo.
Ang sarap. Tapos yung dilis at yung nuts, may texture. Oo nga eh, yung pagka-fishy niya, nandun. Yung textures, tsaka nga yung contrast nung parang atsara. Best. Every bite kompleto eh. Yes! Oh my Ang God. saya. At saka may pangontra tayo dyan. Yung Milo Dinosaur na sinabi. So part of the meal to, Milo Dinosaur. Ano siya, Milo na may na nilagyan ng powder. Milo powder sa ibabaw, no? Tsaka tapos in milk every lugar na nakita ko nag-ano ng drink, may Milo parati. Ma-Milo nga sila. Parang marunong sila mag-Milo. Milk yung ginagamit, may condensed milk element. Sarap. Naalala ko yung pagkabata ko dito. Diba? Hindi na ako nagma-Milo eh. Pero perfect na pang sa spice. Oo nga. Diba? So kanina tinanong mo ako, ano yung house life in Singapore? Oo nga. Or would you live, ano yung tanong mo? Kinikwento ko, tinatanong ko kay Quark or kay Mrs. Lisa, sabi ko, titira ka ba ng Singapore? Or para magsasettle ka ba dito? Parang Sa ganun. So, yeah, yung sagot doon, siguro in my 20s or 30s, parang no. Kung bata ka. Diba? Kung bata ka, feeling ko hindi ito yung place. Kasi medyo, stricto sila, di ba? Bawal mag... Iba yung kultura eh. Stricto. But ngayon na 40s ako at may anak, men, sobrang the best. As in, Dahil iniisip mo yung anak mo, maganda yung conditions na dito kasi disiplinado eh, no? disiplinado, sobrang efficient. Pag sinabi ng Google Maps, darating yung bus ng 4:15, dadating talaga ng 4:15. Ang dali, di ba? Yung napansin niyo yung mga bus, kahit credit card lang, di ba? Ang dali, sobra. Ang dali ng life dito. Kung gusto mo magtayo ng business, mga 2 hours, puro online lang. 2 oras lang, makaka-set up ka na. Oo, di ba? So, Wow. Ang wild, ang grabe sa efficiency. Tapos pang pang kids siya. Siguro mga 50 parks. Yun nga, nung nagsialisa na yung mga ka-office ko, bumalik sa Jakarta, sabi ng office mate ko, my kids will really miss the parks. Kasi ang daming parks. Park. Recreational areas, may mga malalaking playground. Paano talaga siya? Meant for family. So yun ang answer mo. Yes, magsasettle At this ka time in dito. our lives, yes. Pero retire, Pinas pa rin. Plus ang bonus, yung pagkain kasi tatlong Malaysian, ano pa ba? Malaysian, Chinese. May malakas yung Indian Yan. heritage. Tapos since I guess hub to, di ba, one of the port cities of Asia. Ano talaga, kung pupunta kang pizzeria, Italiano talaga yung gumagawa ng pizza mo. Yun ang hindi ko pa na-try dito. May Japanese bakery lang. Urig din. Lahat. Talagang, apparently, nalaman ko, kung nagbabakasyon yung mga chef sa Asia, ito usually yung gimmick. Di ba tayo, kunwari, Japan, o sige, or whatever. Pinoy mahilig mag-Japan. Dito yung mga chefs. Dito sila nagbabakasyon. Treat sa kanila dito dahil masarap yung kakainin nila dito, di ba? Yung pala yun. World class talaga yung mga 5. Kung gusto mo ng 5-star Michelin, yung mga ganun, meron dito. Hindi, tsaka yung lasa, pansin ko, Quark, hindi mo kailangan magbayad ng sobrang mahal. Kahit nga, di ba, sa Kokorta, ito, mga tabi-tabi. Grabe yung lasa talagang, wow, parang ang mahal siguro nito. Kung dadali mo sa Pilipinas, di ba, parang ganon. Di ba, parang ang sarap lahat. Cheaper siya than Manila, yung ganito. Yun lang yun naman yung natin, comparison, syempre, kung back home, parang yung natikman natin na lasa nito. Grabe sigurado. Yung mga food court, parang medyo, food court. Hindi kasing sarap ng mga restaurant. Dito, grabe mga food court. As in, minsan, yun yung destination ko. Punta akong Wisma Atria Food Court. Pupuntahan ko yung, kasi parang siyang hawker din. Ganun yung... parang sa Thailand din, pag nag-food court ka na, nandun na lahat. Nag-food court kami kahapon, nga, ang sarap nga. So, ayun, ito nga yung mapa ko sa ganun Yan yung yung mga green yung gusto ko pang puntahan, yung red yung love ko. So, ang dami pang kula. Tagal ka pa naman dito, pero best recommendation to. Yes, I'm glad. Yun yung Uptown Nasi Lemak na paborito ni Quark.
Napakasarap nga ng manok pero ang nagustuhan ko talaga ay yung sambal sauce. Solid. Okay, yung next na lipat parang may naamoy kaming mabango. Lumipat tayo dito sa Amoy Food Center. Hindi pa ata nakapunta si Direk Quark habang wala siya at may meeting. Tumawid kami dito. Tingnan natin kung ano meron. Try natin to. Ano nga ang pangalan nito? Ang title nito, Bois Long Long with sour plum juice. So parang may plum juice pero yung Bois Long Long wala sa Pilipinas eh. So kada try. Ang sarap. Sabi nung Pilipinang kasama ko sa pila, sa kanya ko narinig, medyo pang adventurous, maasim. Tama siya, parang meron siyang end note ng lasa ng guava. Nung sinabi niyang guava, parang hinulaan ko yung green na balat ng guava, 'di ba? Pag kinagat niyo 'yon, parang may parang kasim o maasim na parang medyo green yung lasa o at least na-associate natin. Merong ganong lasa to, malamang dahil dun sa Bois Long Long, green na fruit. So, thirst quencher pala siya para sa akin kasi maasim na maasim, may yelo, hindi matamis. Para sa akin, refreshing. Guyabano with passion fruit. Ganda ng kombinasyon. Titigman natin. Grabe, ang sarap din ito. Totoong passion fruit. Kaya ako bumili doon eh. Kasi hindi fake guyabano juice. Totoo eh. Talagang shinake nila. Sulit. Mas mahal lang ng konti doon sa mga unang natikman ko. Mas mahal lang $1. Pero mas sulit kasi totoong fruit. Sobrang sarap dito sa food court na to, yung stall na yon. Para naman sa next na titikman, kung saan may pila, doon naman kami sumubok. Mukhang ito yung may sinabi. Tikman na natin. Wow. Wow. So, new find, ano? Ito yung sinasabi na random. Nag-meeting ka lang sandali, may nahanap na kami na ganito. Di ba? Ayun. So, welcome to our world. Ganito kami maghanap, Quark. Tapos ano, ginugol nyo na lang kung hindi. ano yung backstory? Walang backstory. Wala kaming alam kung ano to. Pero dahil may pila, yun na yun, di ba? That is the secret. Yep. Tsaka nakahiwalay yung kanin, ang galing. Piao-G fish porridge. Na weird kasi sa likod. Piao-G fish porridge din yung... Ganun. Same, ano. Hindi natin alam kung ano. Pero hiwalay na kinakain or siguro pwede mo na isa o sasama ko na. Kung busog ka na, pwede ka na hindi magkanin, di ba? Tapos meron siyang fish sauce na maraming ano eh. Sili. Spices. Oo eh. In my mind kasi yung porridge lugaw eh, di ba? Ako rin eh. Pero nung pumunta nga kami ng saan yun? Sa Thailand. Nag-porridge kami na ganito. Ganito ka ano yung ano. Hindi siya lugaw para nakahiwala yung kanin. Oh, yeah. Kaya naintindihan ko na dito. Okay, yan yung porridge na. Tikman natin. Let's try it, let's try it. Masarap yung lasa. Iba rin. Alam mo, iba doon sa natikman natin. Mas celery ata. No? Ito, iba naman kasi may shallot siya eh. Niluluto ka ba? Niluluto. Oy, may chicharon pala. Yun yung lard. Yung nakain mo yung lard. Chicharon siya actually. Natikman mo? Wala pa. Kaya nagiging mas rich yung sabaw. Parang may may pork yung may essence ng pork yung sabaw. Okay, gets. Para pang texture, pang... Pero sarap, clear lang siya eh, diba? Ang gaang na higupin eh. Mrs. Dixon para sa iyo na to. Pahin ng konting. I like it so much kasi ang gaang lang niya. Oo, actually. Type na type to ni Mrs. Lizon. Yun, may konting wansui, my favorite. Then lalagyan natin na to. Kamusta, Quark? Dapat walang bones, walang ano. Wala. Tapos fresh lang nung seafood Perfect na weather na ganito. Ang lambot din ng shrimp. Nilagyan mo na to, man. Magbubukas ng ng happiness to. Sobrang konti lang. Mahilig ka ba sa patis? Yes. Yan. Yan, okay. Lagyan mo sabaw, yan. Water it down.
Damn! Hindi ko na nagamit yung chopsticks ko eh. Ayun, never pa ako nakakain sa ano na to, sa Hawker Center na to. Talaga? Sarap. Nagustuhan ko. Apparently, ito yung sikat. Talaga? Sikat pala to. Dalawa sila magka-competition. Yung isa ata... Ito yung mas sikat? No, yung isa. Siya ang bukas ngayon. Pero okay lang kasi bago sa atin yung experience ng lasa. Ako, sarap na ako eh. I'm sure mas masarap pa yung kabila or mas sikat siya. Sobra yung fish yung hinahanap namin parati kaya isang araw nag-fish congee kami. Mas lighter to. Mas gusto ko tong fish porridge kaysa sa fish congee. Tsaka ito assorted. Meron ng shrimp. So may fish congee din ng isang araw? Oo, na isang araw. Doon sa China Palace. Yeah. The very punk rock, Punk rock siya. Chinatown complex. Oo. Ito mas friend dito sa lahat. Pwedeng family and ano. Imagine nyo ano to, no? 2 p.m. On a Saturday. Tapos may pila, no? That's weird. Oo. Sobra sa akin, gaboom to. Alam mo ba yung gaboom? Ano ang gaboom? Ang gaboom eh parang toot! Ang sarap. Okay. Gaboom! Ang sarap. Yun. Damn! Okay. Yun. Thanks, Clark. Solid na yung Tikim Adventure with Direk Quark. Nag-save pa kami ng space kasi biking yung next agenda niya. Yun ang kasunod.